Ba't parang ang tahimik mo, ate? Iniisip mo pa rin ba yung sa amin ni Renan? Hindi ka ba masaya para sa amin? Honestly, medyo nabigla lang ako eh. Ganun mo na ba kakilala si Attorney Alon to be in a relationship with him? Para kasing ang bilis. Alam kong sasabihin mo yan. At alam ko na kailan ko lang din nakilala si Renan. Pero kasi ate, parang I've known him for years eh. Parang, alam mo yun, we just click. At sobrang saya ko pagkasama ko siya, ate. Sobra. And if you're happy, I'm happy for you. Basta, pag pinaiyak ka, tawagan mo ko agad. Oo naman. Kahit isa pa siya sa pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, hindi ko siya uurungan. Pati yung tungkod niya. Huy, ate! Ano ba? This isn't over. Aga-aga, hindi pa ako nakakapagkape. May bisita na tayo. Yun nga, aga-aga pa nandito. Yun nga, Hindi pa ako nagbubukas ng tindahan. May bisita na tayo. Aga-aga. Ay, anak ko! Bestie! Kulot ko naman. Buti naman at gising ka na, anak. Lilet, kanina ka pa iniintay ng bisita mo. Sinong bisita? Bisita mong abogado. You know, Bestie. Haba naman ng hair mo. Grabe naman. Ganda mo ni! Nak, bakit ba bilang napasugod dito si Attorney Kurt? Teka. Bakit parang tensyonado kayong dalawa? May problema ba? Eh, nag-away ba kayo? Inaway ka ba? Sabi mo, krompaling ko yan. Gigirahin agad-agad. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Ay, Kurt, ano kasi, mag-start na yung isa naming hearing sa kaso ni Ate Ella. Kaya, kailangan ko nang mag-prepare papuntang PAO. Alam ko, stress ka. Kaya, dinalang kita ng paborito mong chocolates. Stress buster. Ay, salamat pakibigay na lang kay Anton. Pasensya na, babawi ako sa susunod. Thank you. Attorney Kurt, pasensya ka na. Kita mo naman eh, parang ngarag eh. Di ba? Attorney Kurt, mabuti siguro sa ibang araw na lang kayo mag-usap. Mukhang busy talaga si Lilet eh.
hayaan na lang muna natin. Attorney, ano ba nangyari? Naway mo? Nay, itatanong ko lang. Gatong ka rin eh. Oo nga, attorney. Ano, may hidwaan ba kayo? Wala naman. Pasensya na ho sa istorbo pakisabi na lang ho kay Lilet kapag hindi na siya ngarag. Sana ho, makipag-usap na siya sa akin. Kahit saglit lang ho. Sige. Salamat ho. Talaga, anak? Nagtapat na sa'yo si Atty. Kurt ng totoong nararamdaman niya? Na mahal ka niya? Opo. Ibig bang sabihin nito, boyfriend mo na siya? Kayo na? Hindi po, Tinang. Sabi ko po kasi sa kanya, hindi kami bagay. Ano? Bestie, dineject mo yung tao. Ano ba yan? Kala ko pa naman magkaka-boyfriend ka na. Alam mo, sa tingin ko gusto mo rin naman yung tao eh. Huwag mo na ipagkait sa sarili mo na maging masaya. Di ba? Ako naman, hindi ko naman alam kung sasang-ayon ako dyan o hindi eh. Pero nasa edad ka naman na, pwede ka na mag-jowa. Ang concern ko lang, yung bang paano pag nasaktan ka, iniwang ka, ganyan, paiyakin ka. Yun ang Hindi naman sasabi ko. siguro. Dati naman po kasi wala namang gusto sa akin yun eh. Tapos, bigla na lang, nung isang beses na mag-guest ako dun sa podcast niya, tapos shinip kami ng mga subscribers niya. Teka. Ano tinutumbok mo, bestie? Nag-confess lang siya sa'yo para lang sa podcast niya. Ginagamit lang ako nun para dumami pa yung subscribers niya. Grabe naman, bestie. Ikaw tong abogado. Nagsabi mo sa akin, huwag agad-agad magja-judge. Ano yung ginagawa mo ngayon kay Atty. Kurt? Oo nga. Oo nga naman, anak. Baka mali ka na iniisip tungkol kay Atty. Kurt. Pero, kung ano man ang magiging desisyon mo, kung ano sa tingin mo ang magpapasaya sa'yo, doon ako. At kami rin. Basta, kalimutan nyo na yun itutuon ko na lang sa trabaho yung buong oras at attention ko. At saka, baka nadadala lang naman yung security sa pagkakaibigan namin. Akala niya lang gusto niya ako, pero ang totoo hindi naman. Ay, may gano'n. Sige, bestie. Ganyan ka rin makakipagkita. Oo. Oh. Sige na, baka malate pa ako sa PAW. Trabaho muna tayo ha, tamang desisyon. Yes, Your Honor. Tamang Tamang desisyon. Sana all. Tulak ng bibig, topic ng Tumigil ka na. Tumigil ka na dyan. Kain ka na mati.